ngayon sa DWEN-FM 100.5 Cool Radio. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Jun Layusa. At kasama ko sa paglilingkod na ito ang ating mga kapatid. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. And bago tayo mag-start kapatid na Jason, ay mag-pray muna tayo. Sige po, samahan niyo po kami sa panalangin. Mapagpalang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Panginoon, salamat sa araw na ito, sa kalakasan, sa bagong buhay at lakas na pinagkakalob nyo. Salamat po sa lahat ng mga bagay, biyaya na binibigay nyo sa amin. Maraming salamat po. At kami po ay humihingi ni Panginoon ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa, nasasalita o naisip man na sa aming kapwa. Higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At sa oras na ito, Panginoon, ng aming pag-aaral ng iyong salita, humihingi kami ng katalinuhan upang sa aming pagsasalita, hindi kayo magkulang o humigit sa mga nakasulat sa Biblia. Patnubayan niyo po nawa ang aming mga puso at isipan at ang aming bibig na maging karapat-dapat. Gayon din po, dinadalangin namin ang aming mga tagapakinig na nawa po kung ano pong napapakinggan ayon sa inyong banal na salita, ito lamang po ang sundin at huwag lang gumawa ng ibang dahilan pa o na mga utos na hindi na utos buhat sa iyo. Gayon din po, dadalangin namin ang aming pamahala na nawa po ay magkaroon ng katalinuhan yung mga namumuno at para magkaroon kami ng kapakinabangan sa lahat ng mga batas na ginagawa nila. Nawa po ay matapos na itong pandemya kung na kumakalat ngayon at gumorning na po nawa yung mga may sakit o tinamaan ng virus. At dinadalangin din namin itong Cool Radio, ang buong staff na kayo nawa po ang bahala na magbibigay ng mga pagpapala na naaangkop sa bawat isa. Panginoon, sa lahat ng mga bagay, hindi man nabanggit ng aming dila, ito ay sama-sama ng aming inihiling sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, kung meron po kayong mga katanungan sa ating po mga tinatalakay or prayer request, mag-text lamang po kayo sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Para sa Smart po natin yan, 0998-549-1757. Sa TM ay 0916-1154-806. So, yan po ating TM ha, 0916-1154-806. Okay. So, sa ating pagkapatuloy mga kapatid, ay pinag-aralan pa rin natin ang tungkol po sa kasalanan. Ano po? At of course, sa ating po pag-aaral na ito, nakita natin sa Bible, napakarami po ng example ng mga nakagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos na buhay. At kahit na maganda yung kanilang layunin, maganda yung kanilang katwiran, pero lumabag sila sa utos ng Diyos, ito po ay nanatiling kasalanan. Opo. Kasi yun po kasi ang ibig sabihin or kahulugan ng salitang sin ay transgression, ano po? Paglabag sa kautusan ng Diyos. So, sa mga tuwid, kahit na gaano pa yan kaganda sa kaisipan mo, kahit gaano pa yan katuwid sa puso at isip mo, pagka hindi utos ng Diyos at nilalabag mo ang utos ng Diyos, ikaw po ay nagkakasala. Opo. Ano po? Kaya ito naman ay kahapon nabanggit natin yun at hindi po natin yun binabawi. Ano po? Totoo naman po talaga doon sa nagte-text sa atin. Totoo naman po talaga na binabanggit po ng Bible kung paano tayo maligtas. Ang sumasampalataya at mabautismuhan maliligtas. Ano po? Kaya nga yung tumututol sa bautismo at pananampalataya lamang, nagkakasala po yun, per se. No, kasi ang tanong, nagkakasala na ba yung hindi nagpapabautismo? Opo, ayon po sa Biblia. No? Kasi di ba, command ng Diyos yun eh. Ngayon, kung ituturo mo pananampalataya, kasi sabi niya, kung meron din naman nakasulat na John 3:16, pananampalataya, ligtas na. Totoo po yun, nakasulat yun. Pero ang ginigit nga natin dun, wala po siyang lang. Pananampalataya lang. Yun kasi ang nagiging pagtatalo natin o yung ating parang sabihin natin sagutan ay tungkol sa salitang lang. No, kasi pag ginamit mo yung John 3:16, totoo, pag ang tao sumampalataya, maliligtas. Pero hindi yun lang. Hindi lamang sa pananampalataya. Oo. Ayon po dito kay Santiago. Kaya, pakibasa mo yan, kapatid. Sabi po dito sa Santiago chapter 2 verse 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yan, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. O, yun po yung sinasabi po ng Biblia sa atin. Kaya
hindi po natin pwedeng sabihin na ang tao maliligtas kung siya ay sumampalataya lang. Na meron po kasing bautismo. At yan po ay utos mismo ng Diyos. Kaya pagka hindi ka nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, na yung ikaw ay nilulubog sa tubig, ikaw po ay nagkakasala. Nagkakaroon ka po ng transgression o paglabag sa utos ng Diyos. Kung isama mo naman dyan yung nabautismuhan naman o nabinyagan, hindi naman nailubog, mali pa rin yun kasi nga ang utos ng Diyos ay lubog. Opo. Hindi po yung binubuhusan sa ulo o yung binibinyagan pa yung baby. Hindi po yun. Kaya sa makatuwid, sa madaling salita, ano man yung nasa kaisipan natin ngayon, pag yan ay lumalabag sa kaisipan ng Diyos, yan po ay kasalanan. No, at hindi ko binabawi yun kasi talagang yun na po nakasulat. Ano po, totoo, nakasulat din naman, sumasampalataya, pero hindi lang. No, doon lang tayo, hindi nagkakaisa doon sa salitang lang eh. Pag nilagyan mo ng pananampalataya, lang, ligtas na, ay hindi yun nakasulat sa Bible. Pwede maligtas ka sa pananampalataya. Meron din bautismo, nakasulat din. Gagawin natin lahat yun. No? And of course, ulitin lang natin, ang salitang kasalanan ay paglabag sa kagustuhan ng Diyos. Okay? So sana kahit paano naliwanagan tayo dun sa naliwanagan ka po no dun sa paliwanag natin konti. At hindi natin yun maaaring bawiin ano po dahil nagkakasala talaga. Wala kang magagawa dun eh. Masakit nga lang talagang damdamin eh, no na nagkakasala ka dahil hindi mo nagawa yung utos ng Diyos. Wala akong magagawa. Saka yung sinasabi ni kapatid na Pablo, di ba sa aklat ng Roma, Oo. na kapag ang isang tao ay nagmamarunong sa kanyang sarili, ano Oo. tawag ni kapatid na Pablo, di ba mangmang? Mangmang yun, kapatid. Tama yun, kapatid. Pakibasa mo yung kapatid na kita mo. Bigyan po natin ng talata. Roma 1 talatang 22. 21, simulan natin sa 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhatin nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso Yun. ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Yun. Tama po yung kapatid na thank you kapatid na Sam at kapatid na Jason sa inyong input. Totoo yun eh. Kasi totoo naman talaga na pwede ka magmarunong sa iyong sarili eh. Pwede ka mga tuwiran sa iyong sarili. Pero napaka-the best po at walang kasabit-sabit kung saan nakasulat ka susunod. Opo. No, kaya lang naman sumasabit dahil hindi nasusulat yung sinasabi mo eh. 'Di ba? Kagaya nung yung sinasabi ng Bad Sam, 'di ba na kahit hindi ka magsimba, manalangin ka lang sa bahay mo, okay na 'yun. Ano wala naman nakasulat na gano'n. ng tao yan. Katwiran ng tao 'yun. 'Di ba? Kagaya niyan, mahigpit na argumento kasi natin ngayon sa ating mga texter ay yung tungkol sa baptism na yung iba kasi hindi naniniwala. Yung iba naman naniniwala eh, 'di ba? Ayan. Yan, si Brother Joe Cook, nanonood siya live. Ito po ay Amerikano, no? Pero marunong siya mag-Tagalog, oh. Sabi niya, magandang araw, bro. Thank you for your study. Thank you, Joe Cook. Si Joe Cook ay meron pong opisina at mga empleyadong Pilipino sa Quezon City. Kaya kahit pa paano, he knows Tagalog. Yan, kahit pa paano. Thank you, Joe Cook. Okay, so sa ating magpapatuloy mga kapatid ay patuloy pa rin natin siyempre pag-aaralan yung consequences ng kasalanan. Ano ba yung mga resulta ng mga pagkakasala kung nagagawa natin ito? So kahapon ang magandang halimbawa na nakita natin, yung kasalanan na nagawa nung alibugang anak, pero dahil nakita niya yung consequences, nag-isip siya. So ganoon lang naman ang gagawin natin, di ba? Pagka naintindihan mo na nagkasala ka, at alam mo kung ano yung pinagkasala mo, hingi mo ng tawad sa Diyos, and then lumapit ka sa Panginoon, at hingi mo ng tawad sa Kanya lahat ng yung pagkakasala. Kasi yung alibughang anak, ganun yung ginawa, di ba? Opo. Nung makapag-isip siya, sabi niya, babalik ako sa tatay ko. No? Hindi siya nahiya. Hindi siya nahiya. Oo, kasi totoo talaga yun eh. Pagka nagkasala ka, tanggapin mo na nagkasala ka, and then face the consequences. Yun ang, alam mo na yung resulta eh. Opo. Eh di, tingnan mo kung ano yung magiging resulta sa buhay mo. Pero kung yung resulta ay makapagpapahamak sa'yo, ay sumuko ka na. Diba? Sumuko ka na sa Diyos. Kasi yun ang sinasabi ng Bible. Pag hindi ka sumuko sa Diyos, naku, talagang lalo ka lamang mapapahamak. Diba? Kaya yung sinasabi sa Roma 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po? Ayan. Roma 6 verse 23. Apo kapatid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan
kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Di ba? Libre lang binibigay ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Kaya yun na nga, kung na-realize mo na mali ka, pabayaran mo kay Jesus Christ yung kasalanan mo. Kasi nag-aalok si Jesus Christ ng bayad eh. Siya ang magbabayad. Acts 20 verse 28. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. So kung lalapit ka sa Panginoon, ay babayaran niya yung kasalanan mo, di ba mapatawad ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay ang kabayaran niyan ay kamatayan. Isa pang talata, Santiago 1, talatang 13, kapatid. 1:13, no? Sabi diyan ay dinadala tayo sa kasalanan papunta sa kamatayan. Oo. 1 talatang 13. Mm. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Yan. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Tapos, Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. yun. So, ang kasalanan, pagka malaki na, namumunga ng kamatayan. So, yung pagkakasala pala, dahan-dahan mo yan bago mo magagawa. Although may mga kasalanan biglaan, pero yung mga kasalanan na yun, nasa isip muna eh, bago mo nagagawa yung mga bagay-bagay. Ano po? So, may mga pagkakataon lang na biglaan, pero karamihan ng kasalanan, bago mo siya magawa, nasa isip muna. Pinag-iisipan talaga. Pinaglilihi muna. Yung ginamit ni kapatid na Santiago, parang naglilihi. Nagbubuntis. O, di ba? Naglilihi muna. Isip ka ng isip. Hanggang sa lumalaki na, kakaisip mo. Di ba? Nagiging baby na. At kapag ka gustong-gusto mo na talagang hindi mo na mapigilan, manganganak na yun. Ibig sabihin, mai-execute mo na yung kasalanan. At pagka nanganak na yung kasalanan, andyan na yung kasalanan, nagawa mo na yung kasalanan, anong resulta? Mahihiwalay ka sa Diyos. Magbubunga na ng kamatayan. Kaya nabanggit ko ni isang araw, no? Kasama kasi dun sa pinag-aaralan natin, and isa din sa naipayo ko dun sa isang kapatid, no? Bakit nangyari yung ganun sa kanila? Kasi sabi ko nga, sa umpisa, hindi mo naman iisipin na yung babae, kakabitin mo kaagad eh. O yung lalaki, kakabitin mo agad eh. Kaibigan-kaibigan lang muna. Di ba? Doon sila nag-umpisa. Naging kaibigan sila. Tulong-tulong dito, tulong-tulong doon. Pagkatapos nun, ayun na, nangyari. Diba? Tsaka nabiktima na sila nung ganung bagay. Ganun din sinasabi ni Ron Halbrook, no? Sabi niya sa Amerika, kadalasan yung mga kasalanan na ganun, yung pakikiapid, nag-umpisa sa mga opisina. Pagka yung babae nagtatrabaho, tapos nagkakaroon ng kaibigan lalaki. Pag nagkaroon ng kaibigan lalaki, pag may problema sila mag-asawa, sinishare doon sa lalaki. Siyempre, lalaki naman, dadamay kunwari. O yun na, doon na nagkakasala. So, ibig sabihin, dahan-dahan, hindi bigla. Oo, kaya sinasabi dito ng Bible, gano'n ang kasalanan. So pagka nakikita mo na magkakasala, ay lumayo ka na. Alam mo yun per se. Kaya lang, yung kagaya ng sabi mo, Badsam, di ba? Kahit na makaakit sa'yo, kung ayaw mo talaga, hindi ka iinom eh. Kaso, kung gusto mo din talaga, wala talagang iinom ka rin kasi gusto mo talaga. Sinasabi mo lang na ayaw mo, pero gusto mo. Pero gusto mo talaga. Yun yung sinasabi ng Bible sa atin. Pero maging aware tayo dahil ang kasalanan po ay kahit na papaano, hindi naman siya bigla. No? Dahan-dahan lang, yun po yung sinasabi po ng Biblia sa atin. And of course, sabi po ng Deuteronomy 31 verse 17, puntahan natin itong lumang tipan. Ano? Ang ganda nitong sinabi dito, sa sulat ni Moises sa Deuteronomy 31 verse 17. Kapag tayo nagkakasala, nagagalit ang Diyos sa atin. Tingnan po ninyo, kapatid. 31 verse 17. 17. Kung magkagayoy ang aking galit, ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila, Naku po. na anupat kanilang sasabihin sa araw na yaon. Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumarating sa atin dahil sa ating Diyos at wala sa gitna natin? So ito yung nangyari sa kanila noong unang panahon. No, kapag sila gumagawa ng kasamaan, iniiwan sila ng Diyos. Nagagalit ang Diyos sa kanila. Kumbaga, example ito na kapag ikaw po ay nagkakasala, nagagalit ang Diyos sa iyo. So kung tinatawag mo siyang ama at naniniwala ka na siya ay Diyos at anak ka niya, parang magulang sa anak. Kapag nagagalit yung magulang sa anak, nakakatuwa ba? Hindi. Di ba? Siyempre, pagka nagagalit na yung magulang mo sa iyo, ay matakot ka na. No? Pero mayroong mga anak na walang takot sa magulang kahit nagagalit na.
Yun yung walang pagrespeto yun sa kanilang magulang. Dito, pinapakita ng Bible sa atin, pag ang magulang nagagalit, irespeto mo, matakot ka. At sundin mo yung kanyang pinag-uutos. The same din sa Diyos. Pagka nagkakasala tayo, at nagagalit ang magulang natin, abay, humingi tayo ng tawad. No, ganun din sa ating Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan yan. Isa pa, sa Lucas chapter 13, kapatid. Lucas chapter 13, verse 23. Yan, no? Ano pa ang resulta ng kasalanan? 13 verse 23. Bukod sa ang Diyos ay nagagalit, ano sabi dito sa Luke 13 verse 23? At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Yun. So sabi dito na ang tanong dito ay kakaunti baga ang maliligtas. Yun ang tanong doon eh. So ano ang resulta ng kasalanan? Kapag ang kasalanan na sa atin, alam na natin, mismo nagtanong ang mga alagad ng panahon na yun, kukunti ba maliligtas? Ano sabi ng ating Panginoon? Nagpipilit ka na nga pumasok pero hindi pa maaari kasi makipot nga eh. No? At sabi niya, marami ang nagsisikap pero hindi mangyayari. Yan po yung sinasabi po ng Biblia. Kaya kung babaliwalain natin yung kasalanan at hindi tayo magsisisi sa mga nagagawa natin pagkakasala, bagamat naririnig na natin yung mga paalala ng Diyos, pansinin po ninyo sinasabi ng Bible. Kakaunti ang maliligtas. Nagpipilit ka na nga, hindi pa maaari. Lalo pa kaya yung hindi nagpipilit. Di ba? Kumbaga parang sentido kumun lang. Sinasabi ng Biblia, nagpipilit na, nagsisikap na, hindi pa mangyayari. Lalo na yung hindi nagpipilit at hindi nagsisikap na pumasok sa karya ng langit. O kaya di ba sabi sa Biblia na yung mga nananamba sa Diyos ay bahagya na makaliligtas. Oo, bahagya na makaliligtas. Paano pa kayong hindi talaga sumasamba? Totoo po yun mga kapatid. Kaya kapag yung pagsisikap natin ay sabihin na natin hindi pa talagang alam mo sa sarili mo na wala ka pang pagsisikap, tingnan mo, ikumpara mo yung sarili mo doon sa mga nagsisikap na sinasabi ng Biblia. Na kahit na nagsisikap na sila, Nagpipilit. maaari pa silang mapahamak. Ikaw pa kaya napapitik-pitik lang, pabanjing-banjing lang? Nako, delikado po ang pananampalataya natin pag ganyan. So nakita natin na ang consequences o yung resulta ng kasalanan ay talaga pong matindi, no? At talagang pwedeng ikapahamak natin. And of course, kung ayaw mong magalit sa iyo ang Diyos, ay magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kasi siyempre, nagagalit ang Diyos sa mga kasalanan. Kasi nung unang panahon kasi na nilikha ng Diyos yung tao, siyempre malinis pa, no? Si Eva at Adan, malinis sila. Pero alam ng Diyos talaga na magkakasala ang mga tao. And pagkatapos nun, kung mapapansin ninyo, from Genesis nakita natin nung likhain niya yung mga tao, meron sinabi ang Diyos dito eh. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi niya alam. Ano po? Genesis chapter 6, kapatid. Yan, no? Nalulungkot ang Diyos pagka nagkakasala tayo. Yun ang point natin dito, Genesis chapter 6, verse 5 to 6, kapatid. 5 to 6. Opo. Yung nakita ng Diyos. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kaniyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kaniyang puso. Sabi niya dito, nalumbay ang kanyang puso. So, ang point natin dito, mga kapatid, no, na ang Diyos, kapag tayo nagkakasala, nalulumbay ang Panginoon. No, nalulungkot siya. Kaya kung talagang mahal mo ang Diyos at tinuturing mo siyang magulang, ama ang tawag mo sa Kanya, iwasan mo ang pagkakasala. Dahil nagagalit ang Diyos at nalulungkot ang Diyos sa mga nagkakasala. No, sabi niya rito. And yung salitang repented o yung pagsisisi na sinasabi dito, hindi ito kagaya nung termino na ginagamit sa atin na magsisi sa ating mga kasalanan. No, kumbaga parang nakita natin, ibig sabihin hindi alam ng Diyos na magkakasala ang mga tao. So ang point dito yung parang nalulumbay ang Diyos. No, yun po ang point doon. Hindi po yung parang kagaya siya ng tao na nagsisisi sa nagawa niya. Hindi po. Alam na ng Diyos yun na mangyayari yun. So, ang termino na ginamit ay nagsisisi, pero yung kahulugan po ng salita, ang ibig sabihin nun ay nalulungkot ang Diyos. No, dahil sa kanya nakitang pagkakasala ng mga tao. Na bagamat, kumbaga, parang sa mga anak natin, alam natin anak natin, makakagawa ng ganito, makakagawa ng ganyan. Pag nagawa na nila yun, di ba nararamdaman mo, nalulungkot ka para sa kanila. Nakakalungkot talaga. Pero alam mo na mangyayari sa kanila yun. No? And pagka ginawa pa nila, ayun na,
yung talagang nasa puso mo yung kalungkutan na nakikita mo sa harapan nila. Isa pang talata, kapatid, sa Deuteronomy chapter 25. Ano ang kasalanan sa harapan ng Diyos? Gusto ko lang ipakita sa inyo sa pamagitan po ng Biblia kung ano ang tingin ng Diyos pagdating sa kasalanan. Una, nalulungkot siya. Pangalawa, dito sa Deuteronomy 25, kapatid, 13. Verse 13. Opo. Hanggang 16, kapatid. Huwag kang magkakaroon sa iyong supot ng iba't ibang panimbang, ng isang malaki at ng isang maliit. Huwag kang magkakaroon sa iyong bahay ng iba't ibang takalan, ng isang malaki at ng isang maliit. Isang tunay at tapat na panimbang, magkakaroon ka. Isang tunay at tapat na takalan, magkakaroon ka, upang ang inyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat yaong lahat na gumagawa ng gayong mga bagay, sa magkatid bagay yaong lahat ng gumagawa ng di matuwid, ay kasuklam-suklam sa Panginoon mong Diyos. So sabi dito, abomination unto the Lord thy God. Ano yung kasalanan nila dito? Pandaraya. No? Pandaraya ng kanilang timbangan. Example lang yun, ha? So sinasabi pa, Old Testament yan. So gumagamit na sila kahit noong unang panahon pa ng pandaraya. At sabi dito, nagagalit ang Diyos sa mga mandaraya. So ang pagkakasala sa harapan ng Diyos ay kinagagalit ng Panginoon. No, sabi sa English kasi abomination eh. Sa Tagalog, kasuklam-suklam. Ano ibig sabihin ng kasuklam-suklam o abomination? Nakakasuka. Nakakarimarim. No? Yan po yung ibig sabihin nito. Si Haring David naman, ano ang kanyang description pagdating sa kasalanan? Psalms chapter 5. No? Ano ang masasabi ni King David patungkol sa kasalanan? Kasi alam natin si King David nakagawa din ng pagkakasala. Pero nung maintindihan niya na siya nagkasala at pinalalahanan siya ng Diyos, abay talaga nagsisi siya. No? Sabi niya dito sa Proverbs, Psalms chapter 5, 4-6, kapatid. Sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapupuutan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. So sinabi dito ni King David, ang Diyos nagagalit sa kasamaan. Yung kanyang anak, si Haring Solomon, Proverbs chapter 6. No? Pareho silang mag-ama. Ganun ang nakita nila na ang Diyos, kapag gumagawa ka ng masama, natural, nagagalit ang Diyos. So kaya natin ito dinidiin, mga kapatid, kasi napakarami pong tao ang gumagawa ng masama at baliwala ito sa kanila na para bagang yung ginagawa nila ay okay lang. Hindi po, nagagalit po ang Diyos eh. 'Di ba? Kung paano natin naintindihan na kung halimbawa may anak ka na, nagagalit ka sa anak mo pag kasi nagkakasala at hindi ka pinapansin ng anak mo kahit galit ka, anong nararamdaman mo? Tuloy pa rin siya sa paggawa niya ng masama. 'Di ba? Ganon din ang karamihan sa mga tao sa panahon natin ngayon. Alam na nila nagagalit ang Diyos sa kanila dahil sa paggawa ng kasamaan, pero tuloy-tuloy pa rin at ayaw magsisi. Ano sabi ni King Solomon, kapatid? 6:16, kapatid. May 6 na bagay na ipinagtatanim ang Panginoon, oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang nag-aasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. O, sabi dito, pansinin po ninyo yung sinabi ni King Solomon, ha? Yan po ay figure of speech. Sabi niya, 6 na bagay ang kinasusuklaman ng Diyos o kinagagalit ng Diyos. Hindi, sabi niya, 7. Ibig sabihin, talagang kumpleto. Sobra pa sa kinagagalit ng Diyos kapag ginagawa natin ito. Ano sabi niya? Yung mayabang na mata, sinungaling na dila, yung kamay na gumagawa ng masama, pumapatay, sabi niya dito. And then, kumakatha sa puso niya ng masamang akala. Puro hinala ang ginagawa. Masama yun, sabi ng Biblia. And, kapag kakasamaan, matulin. Mabilis. Pero pagkakabutihan, mabagal. Hanggang sa panahon natin ngayon, meron mga ganyan eh. Pagsamba, bagal eh. Pero pagka may kukuning, bilis. Talagang kahit unang panahon pala, ganito eh, no? Pagka sa kasamaan, ang bilis eh. Pero pagka salita na siya, bagal. Inulit-uli, mga saksi na sinungaling, galit na galit din ang Diyos dyan. At saka yung nagsasalita ng mga bulaan at yung mga naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Yung mga nagpapaaway-away, galit ang Diyos dyan. Mapaghatid, dumapit. Yan, no? Yung mga chismosa, nagagalit ang Diyos dyan.
No, kaya pagka sabi na ba 6 lang, naging 7 eh. Ibig sabihin talagang sobrang galit ng Diyos diyan, no, sa mga ganyang tao. Kaya tigilan na natin 'yan. Akala natin, pasimple-simple meron kang chinichismis, nagagalit na galit ang Diyos sa mga ganyan. Kasi bakit naghahati ka ng kasinungalingan imbis na ng kabutihan. Ano po, isa pa, talata bago tayo magbukas. Revelation chapter 2 verse 6. No, yung mag-ama pareho na sinasabi, no? Kasi kita nila mismo kung paano magalit ang Diyos pagka nagkakasala sila eh. 2 verse 6, kapatid. Ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapupuutan ang mga gawa ng mga Nikolaita, na kinapupuutan ko naman. Sabi ng Diyos sa kanya, itong mga sa iglesia ng Epeso, totoo na natutuwa ang Diyos kasi nagagalit sila sa gawa ng mga Nicolaitans. Nasabi ng Diyos, kinapupuutan ko din naman. So sa madaling salita, nagagalit ang Diyos sa paggawa ng masama. Kaya kung bakit natin ito sinasabi, bakit natin ito pinag-aaral, alam natin galit ang Diyos diyan eh. Pero ang totoo ba, kahit ba ngayon alam mo ng galit ang Diyos, isinasa puso mo ba? No? Alam natin na ayaw ng Diyos ng masama, pero bakit marami pa rin taong gumagawa ng masama? Yun po yung punto natin dito. Alam na namin yan, brad eh. O totoo, alam na natin yan. Pero ginagawa mo ba? Diba? Kaya kung naririnig mo ito ngayon, gusto ng Diyos na magsisi ka. And then bukas, tingnan natin paano natin tatakpan yung ating mga kasalanan. No? Paano natin aalisin yung ating mga kasalanan sa ating buhay bilang conclusion sa ating pag-aaral. Okay? So, bati na po kayo mga kapatid. Magandang hapon po dyan sa may bahay ng Mercedes, sa may Barangay Lusaria, binabati ko si Nanay Lita, Tatay Tirso, sa mga kapatid ko, magandang hapon po. Tapos kina Kuya Rulan at Ate Gigi, magandang hapon. Tapos kina Marinel Encinas dyan sa B-Boy Pork Chicharon, magandang hapon sa mga nakikinig dyan. Sa lahat po ng mga kabarangay ko dyan, magandang hapon po. Salamat sa inyong pakikinig at sa aking mga pinsan, Resuelio family sa may San Isidro. Sa inyo pong lahat na nakikinig dyan, salamat po. At sa ating mga viewers sa Facebook Live, maraming sige, babatain ko po yung nasa viewers natin, si Minda Carian Bernaldez, Isabel Nagal, Ruth Dieso, Life of Prospa, and then Jukuk, yan, Ana Layos, Leonard Layusa, and then Rita Lostado. Yun lang po. Salamat po sa inyong lahat ng mga taga-subaybay dito at God bless you po. Yan, sa M. Jubilo. Yan po. Thank you. Si Sister Warren Brad Rosales, nabati mo? Oo. Sister Warren Rosales, di maano na nakikinig maraming nanonood sa atin. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. At sa Mercedes, po, binabati natin lahat ng mga kapitbahay natin yan na nakikinig. Kina Kuya Tutoy, sina Angela, at si Joshua, dyan sa kanila, at sa kanilang lola. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. At sa aking pamilya, ang Velasco family, ang Diarao, Farin, Brillantes, at ang Gadil family, magandang hapon po sa inyo. At kay Brad David, kay Arman, at saka kay classmate na Ima Aguilar, at kay Jake, lagi sila nakikinig dito sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa Lugi, magandang hapon kay Ate Disay, at kay Ate Ting, at sa kanilang buong pamilya. Salamat po sa inyong lahat, at God bless po. Bye-bye. Okay, so salamat na rin sa lahat natin pong mga tagapanood at tagapakinig dyan. Saan man kayo, maging sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kapatid na Cesar at Lourdes Yet, dyan sa Tabas Paracali, patuloy natin binabati. Pati na kahapon, yung Isguera family, hindi nyo nabati. Binabati natin Isguera family, lahat ng mga pamilya dyan ng Isguera. Ganon din po ang dyan po sa San Roque, ang mga kapatiran natin dyan. Napakarami dyan sa San Roque at wala na tayong oras. Kaya basta taga San Roque, binabati natin. Okay? Salamat sa ating technician kay Sir Francis Ibia at ganoon din po sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Kami po nagpapaalam na at iniwan po namin kayo isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! God be with you till we meet again. Inyo pong napakinggan ang palatuntunang Balitang Biblia hanggang bukas na muli. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilan, 100.5 DWEN Cool Radio News FM. Balitang Biblia mula Lunes hanggang Biyernes kasama si Brother June Layusa.